Hindi daw po makikipagtulungan na ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa anomalya nga sa flood control projects. Kahapon po'y muling humarap ang mag-asawa sa pagdinig po ng ICI pero sila po'y nag-abisyo na lamang daw na hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon. Binanggit daw kasi ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pa siya nakikitang resource person na posibleng maging state witness. Sabi raw ng kampo ng mga Diskaya, kaya nga sila nakikipagtulungan daw sa ICI sa pag-asang sila po'y maging state witness. Sa kabila po ng pag-atras ng mga Diskaya, hindi naman daw ito makakaapekto raw sa investigasyon ng ICI. Sabi ho ni Assistant Ombudsman Miko Clavano naman na umano'y misguided raw ang mga Diskaya. Isa lang daw ang option nila ngayon at yan po'y makipagtulungan sa pamahalaan. Hindi po naman nakaharap din kahapon si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig dahil daw po siya'y mayroong sakit. Na ospital daw ang dating opisyal ng DPWH. Na-hospital ho naman ang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan na si Henry Alcantara. Ayon po sa Senado, nakaranas umano si Alcantara ng pananakit ng kanyang dibdib noong pong araw ng Lunes pero siya po'y nakabalik na sa detention facility ng Senado. Samantala mga kapatid, aminado po si Ombudsman Boying Remulla na matinik ang mag-asawang Diskaya at nahihirapan silang pakantahin ang mga ito ng kanilang buong nalalaman sa panayan po ng programang Storycon sa One News. Sinabi ni Ombudsman Remulla na noong isang linggo pa nagsimulang tumigil na makipagtulungan sa investigasyon ng mga Diskaya. Nag-walkout pa raw ang dalawa ng minsang sabihan na posible pa rin silang makulong kahit nag-a-apply na maging state witness. Sinubukan din daw nilang ungkatin ang posibleng koneksyon ng mag-asawang Diskaya kay Senator Bongo. Kung titignan daw kasi ang records, lumobo ang mga kumpanya ng mga Diskaya noong taong 2016 matapos ang joint venture sa kumpanya ng pamilya ni Senator Bongo. Pero tikom daw ang bibig ng mag-asawa ukol dito. Maybe out of political calculation. Wala pa silang nararamdaman fear. I don't see fear in their faces. Para silang parang sinasabi nila, balang araw makakawalan din ako kaya hindi ko kailangan sabihin lahat. Sobrang ika nga sa Tagalog, matinik tsaka madulas at ayaw umamin. Yan nga po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Nanggaling na ho mismo sa Ombudsman na ang feeling ng mag-asawang Diskaya makakalusot sila sa kasong ito. Wala nga daw fear sa mata. Ikaw na Pilipino. Anong say mo dito? Dadaanin ka sa mga pa-heart na lang nitong asawa. Samantala po naman, yan po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Nanindigan po naman si Pangulong Marcos Jr. na wala silang tinatago sa investigasyon tungkol po sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon po sa Pangulo, may mga taga-oposisyon daw na gusto silang idawit sa naturang anomalya. Kaya hindi raw siya magtataka kung madamay ang pangalan niya sa issue. Gayunman, tiwala daw siyang hindi siya sasabit dito. Minsan na pong sinabi po ni VP Sara Duterte na aabot sa bakuran ng Pangulo ng Pilipinas ang investigasyon sa korupsyon. Pero gate ng Pangulo, wala naman silang tinatago. Kaya kahit daw po may issue ng coup d'etat, tiwala rin daw po ang Pangulo na solid ang suporta ng iba't ibang sektor sa kanyang administrasyon, kabilang po ang militar. Pero hindi raw ibig sabihin na siya ay kinakailangan ng magpakampante. It is dangerous for someone in my position to be complacent and to say, don't worry, everybody. Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihan nyo sa amin. Okay, if it's something that we have to attend to, we will. Ano daw? Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, handa naman daw po ang Pangulong Bongbong Marcos, pati ang ilang senador at maging mga kongresista. Uy, talaga lang ha. Na ilabas nga po ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasunod gaya ng utos si Ombudsman Boying Remulla na mas padaliin ang pagsasapubliko ng SALN ng mga opisyales ng gobyerno. Si Pangulong Marcos kumasa sa hamon na iyan. Handa raw siyang ilabas ang kanyang SALN. Magsasagawa naman daw ng
nakakus sina Senate President Tito Soto para hingiin ang permiso ng bawat senador sa pagsasapubliko ng kani-kanilang salin. Habang ilang kongresista bukas din daw sa pagsasapubliko ng salin nila. Pero gusto raw nilang magkaroon muna ng klarong polisiya ukol dito na susundan ng lahat ng kanilang mga miyembro. Hindi naman formal na napag-uusapan, pero yung usap-usapan lang ng mga miyembro ng House, willing naman sila. Siguro to put it formally na maayos kung talagang paano ang magiging proseso. Sa tingin ko magandang mapag-usapan yan. Ito, during our break, pag-uusapan namin mabuti para sa ganon, maglabas ng gamay kung paano yung aming suporta sa paglabas ng aming mga salin. Yan nga po ang tinig ni House Speaker Boji D. Mamaya po sa ating programa, ipapaliwanag po natin tong isyong ito. Ano ho, kasabay din po ng ating pinaghandaan na Think About It. Pero bakit mamalaking debate pa ito? Itong paglalabas ninyo ng salin in the first place. Bakit ba ang dami pang kondisyon? Hindi po ba? Kaya talagang mag-iisip po kayo. Tama-tama po ito. Yan po ang ating pagbabasihan din sa ating pong Think About It na ang title nito ay, tama ito ha, sasandal po tayo sa SALN at saka yung mga provision ng batas. Panahon na para purgahin ang gobyerno. Kasi sa totoo lang po, pag naglabas ng mga SALN at malaman natin ano ba ang kanilang mga deklarado na mga yaman, baka magkaalaman tayo kung sino po ang dapat na ilabatiba. Habang tuloy-tuloy po raw mga kapatid ang pag-iinspeksyon ng DPWH sa iba't ibang mga flood control projects sa bansa. Sa panayan po ng programang ito, sinabi po ni DPWH Secretary Vince Dizon na susunod daw nilang titignan na ang mga proyekto sa baluarte ni Pangulong Marcos Jr. sa Ilocos at sa baluarte rin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Eastern Visayas. Sasamahan daw si Dizon ng bagong talagang Special Advisor ng Independent Commission na si Retired General Rodolfo Azorinda Jr. Samantala pa rin po naman, sinabi rin po ng kalihim na nasa 51 ghost projects na ang nabibisto sa Mindanao. Ang karamihan daw dito ay nasa baluarte ng mga Duterte sa Davao Region. Marami din po sa Region 11. In fact po, out of the 51, parang po lumalabas, parang mga mahigit kalahati po nasa Region 11, no, sa Mindanao. So, pupunta din po kami dyan. Isa sa mga kasong malapit ng ma-file ay yun pong binisita namin na project noong 2021 sa Davao Occidental. No, yun pong talagang obvious po na ghost project. Ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!